Sa kasaysayan ng mga nasyon ay may mga pangalang kaagad ay simbolo ng tagumpay. Bigis ng pagmamahal sa pagitan ng mga nasyon. Ang ngalan ni Luna at Hidalgo ay kabilang dito. Sina Luna at Hidalgo ay parehong kalahatian ng Espanya at Pilipinas. Isinilang sila sa Pilipinas, ngunit maaaring isinilang rin sila sa Espanya. Dahil ang pagiging henyo ay walang kinikilalang bansa. Sumisibol ito kahit saan, gaya ng liwanag, gaya ng hangin, ang patrimonya ng lahat. Cosmopolitan gaya ng kalawakan, gaya ng buhay, gaya ng Diyos. Salud! Ang panahon ng patriarka sa Pilipinas ay pawala na. Ang gawain ng kanyang maharlikang mga anak ay hindi na masasayang pa. Ang krisalis ng kanluran ay papaalis na sa kanyang kuko. Ang pagsasalo natin ito ay para sa kalusugan ng ating mga dakilang pentor na sina Luna at Hidalgo. Mga legitimo at dakilang kalulahatian ng ating bansa, ipinagdarasal ko o natin sila, gayon din ang mga kabataang Pilipino. Mabuhay! Ang mga kabataang Pilipino ay sagradong pag-asa ng ating tinubuang bayan. Sila ang mga hahalili sa ating mga susunod na pinuno ng ating pamahalaan. Kung kaya't marapat na sila ay hasain sa mga aralin at sa mga ideolohismong makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas! Ilan ang bola unitary muscles meron ang ating mata? 2, Doktor. Napakalayo ng iyong sagot. Doktor, Jose? sa tingin ko merong dito. Excelente. Ngayon, nais kong ipakita mo ang mga muscles na hindi nagpapagalaw sa ating eyeball. Sige. Halika. Ang lateral palpebrae superiores ay nakadikit lamang sa ating eyelid at hindi nakaugnay sa ating eyeball, kung kaya't pinapataas lamang nito ang ating eyeball. Kung kahit nasa ang aming pang ibang muscles. Ang ating pang ibang muscles ay ang inferior rectus, lateral rectus, medial rectus, superior oblique, inferior oblique, medial oblique. Kung ang isa hindi nagpapagalaw sa eyeball ng ating mata, anong mangyari sa ating pasyente? Maaaring magkaroon siya ng tinatawag nating sakit na diplopia, na ito ay bunga ng pagkaduling ng ating mata. Excelente. Bravo, bravo. Mga impertinenteng Indyo! Anong kasalanan ng aking anak? Tumigil ka! Anak! Anong kasalanan niya, Tiniente? Walang kasalanan ng aking anak! Wala! Tiniente, tumigil ka na, maawa ka sa aking anak! Maawa ka! Walang kasalanan ng aking anak! Anak! Anong ginawa mo, anak? Anak! Tama na, Tiniente! Tama na! Walang kasalanan ng aking anak! Wala! Anak! 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 Para sa mga bulaklak ng Heidelberg, humayo ka sa lupang tinubuan, hayo na dayong bulaklak, itinanim ng manlalakbay sa kanyang pagdaan, at doon sa silong ng maaliwalas na langit na bughaw, kung saan naroon ang aking pagmamahal, doon sasabihin ng pagod na pilgrimo anong kanyang pananampalataya sa ating lupa. Nakatala sa kasaysayan ng pagdurusa ng sangkatauhan ang isang kanser na malala na, kung kaya't saglit lang na nahipo ay maiirita ito at labis na napakasakit. Kaya
Ilang ulit na sa gitna ng modernong sibilisasyon, ginusto kong tawagin ka sa aking harapan. Ngayon ay samahan ako sa alaala. Ngayon ay ihahambing ka sa ibang bansa. Sakaling ang mahal mong imahen ay magpakita ng kanser ng lipunan na tulad mo sa iba. Hangad ang iyong kapakanan, gaya na sa atin, at naghahanap ng pinakamainam na gamot. Gagawin ko sa inyo ang ginawa ng mga sinauna sa mga may sakit. Ilalantad sila sa hagdan ng templo nang sa gayoy lahat ng humihingi ng tulong sa Diyos ay makapag-alay ng lunas. At hanggang sa wakas, magpapatuloy ako sa paglikha ng kondisyong walang diskriminasyon. Itataas ko ang bahagi ng Pagkaraan ng naudlot at deportasyon sa pagkakalang sa espiyang Pranses, si Rizal, sa tulong ni Viola, ay pinamahalaan ang pagpapalimbag sa Noli. Araw-araw ay nasa imprenta siya para basahin at iwasto ang mga nailimbag na pahina. At doon ngay lumabas sa imprenta ang unang nobela, ang Noli Me Tangere. Sila mapanganib yata yung mga sulatin, Ginoo. Ano ang mapanganib dito? Isinusulat ko lamang kung ano ang aking nakikita sa aking lipunan. Napakatapang mong tao. Ngunit hindi ka ba natatakot na papugutan ng ulo dahil sa mga imprentang ito? Nakahanda na ako sa anumang mangyari sa akin. Magandang gabi, Alcalde. Kayo pala, Pinyete. Magkabit muna kayo. Hindi na. Narito kami upang halugugin ang iyong tahanan. Para saan ang bakit? Kaya ang mga Rizal. Kawal! Takpin siya! Hindi! Hindi maaari! Ang pinakain naman! At bakit niyo ko ayaw ko dahil may aklat ako yan? Bakit hindi mo basahin yan upang makita mo yung sarili ko? Tama na ang tansa! Masunog niwa ng lahat ng yan. Mananatili sa pusong isipan ng mga Pilipino ang mga nakasimbag sa aklat na yan. Matapos makamkam ang mga nobelang ni Rizal na naglalaman ng mga pahayag na laban sa Espanya, kanila itong ipinasunog habang binabantay ng isang sundalo. Mahal na Blumentritt, sa wakas ay malaya na akong makapagsusulat. Sa wakas ay maipapahayag ko ang aking mga nasa sa isip nang walang pangamba sa sensura ng pinuno. Pinilit nila akong lisanin ng aking bansa. Kahit may karamdaman ay umalis ako ng bahay. Mahal na Blumentritt, wala kang ideya sa aking maliit na kinasapitan. Kung hindi dahil sa tulong ng aking kaibigang si Teniente Tabiel de Andrade, ano ang aking kahihinatnan? Kung walang simpatsya ng Gobernador General, ang mga direktor ng Administrasyong Sibil at ng Pamahalang Sibil, maaaring nasa kulungan na ako. Lahat ng probensyal at ang arsobispo ay araw-araw na nagtutungo sa Gobernador General para ireklamo ako. Ang sindik ng mga Dominiko ay sumulat ng pagsasakdal ng alkalde na sa gabi nakikita nila akong lihim na nakikipagpulong sa kalalakihan at kababaihan sa tuktok ng isang burol. Totoong naglalakad ako sa may burol sa madaling araw na kasama ang ilang lalaki, babae at bata dahil nais lamang naming madama ang lamig ng umaga. Ngunit lagi naman naming kasama ang tenyente ng Guardia Civilis na marunong ng Tagalog. Sino ang makikipagsabuatan ng mga lihim na sesyon sa isang lugar na lantad at kasama pa ang mga babae at bata? Hinayaan kong makarating sa Gobernador General ang mga akusasyon nang makita niya kung anong klaseng mga kaaway ang meron ako. Ang aking mga kababayan ay nagbigay sa akin ng pera para lisanin ang bansa. Hiling